Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta ka po kayong lahat mga kochero? Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's great earth. At maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. At paki-follow po nyo ang ating Facebook page, Jared Pulido po ang pangalan. At mag-join na rin po kayo sa ating Facebook group, Tambayan ng mga Kocheros naman ang pangalan nun, mga kochero. Pasensya na po at hindi po tayo nakapag-livestream today. Mali. Oo, kasi mga kochero, of course, it's a Sunday and I don't want to take a lot of your time. Pero dahil nagpasabog, literal nagpasabog ang isang laban kay Donald Trump, hindi natin maiwasang hindi mag-comment dyan, mga kochero. So, eto na nga, mga kochero. Sa palagay nyo ba, mga kochero, nasampula na si Donald Trump at ito ay isang babala na pwede rin mangyari ang ganitong klaseng senaryo sa ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos? Bago natin puntahan dyan, mga kochero, syempre, pag-usapan muna natin yung balita. Oo, yung balita doon kay Donald Trump. Okay, ito kasi ang nangyari. I'm sure mga kochero, alam niyo na yung mga ganap tungkol dyan. Sinusubaybayan yung mga ganap sa Amerika tungkol sa foiled assassination attempt kay Donald Trump. Siya po ang kandidato ngayon sa Amerika, no? Isa sa mga kandidato opposite Joe Biden. No? Alam po natin magkaiba po ang partido ng dalawang ito. No? At si Donald Trump ay nasa Republican Party. At si Joe Biden ay ang kandidato ng mga Democrats. Ayan. And mga kochero, alam naman natin na etong actually sa first term pa lang ni Donald Trump, marami na hong galit sa kanya. Marami hong galit sa kanya ng mga woke, marami hong galit sa kanya ng mga Democrats. Even sa deep state, mga kochero, may mga galit po kay Donald Trump. Kaya ngayon po natatakbo po siya sa pagka-presidente o pagka-pangulo ng Amerika. At siya po ay leading mga kochero, leading po siya sa mga surveys. More than 50% ng mga kochero ang kanyang tawag dito, ang chances na siya ay mananalo bilang bagong pangulo or for a second term, no, sa US bilang photos or President of the United States. At dahil nga doon, mga kochero, no, may mga galit nga sa kanya, etc. Meron hong nag-attempt sa kanyang buhay kaninang umaga po ng linggo. Well, umaga sa Pilipinas, siguro hapon sa Amerika. At ito nga po ang balita, no, tungkol dyan. Panoorin natin. Ligtas na matapos tangkaing patayin si former US President Donald Trump sa ng kanyang campaign rally sa Pennsylvania sa Amerika. Sa tenga, tinamaan ng bala si Trump habang 3 sibilyan ang nadamay. Patay naman ang gunman na pinagpaparil ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Grabe to, level. Dinala si former US President Donald Trump ng kanyang campaign trail para sa kanyang re-election bid sa Nobyembre. Abala si Trump sa kanyang talumpati nang biglang... That's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Putukan, no? Grabe. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw na pahawak sa tenga ang dating Pangulo bago siya dumapa sa podium. Agad namang pinalibutan ng Secret Service security si Trump. Matapos ang ilang segundo, tumayo ang grupo para dalhin sa kanyang sasakyan si Trump. Pero bago siya umalis, ay sumenyas muna siya sa mga taga-suporta. Fight! 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 Bukod kay Trump, isang sibilyan din ang tinamaan ng bala at namatay. Grabe yung tama ni Trump. Well, nakakalungkot din na mayroong namatay, no? Pero grabe yung tama niya. Ito lang, oh. Ayan yung tama niya, oh. Grabe. A few millimeters closer, oh. A few millimeters closer, patay, wala. Pinaglalamayan na si Donald Trump ngayon. A few millimeters closer to the head. Or to the right, no? Grabe. Grabe. Ibang level to, mga kochero. This is a different level of violence, mga kochero. And
And sa isa pong democratic space, sa isa pong mundo na kung saan tayo ay dapat sumusunod at naniniwala sa demokrasya, hindi ho dapat nagaganap itong mga ganitong klase ng ganap. Kasi po sa demokrasya, ang laban po natin ay hindi sa bala, hindi sa mamamagitan ng bala. Ang labanan po natin ay sa ideya. Diba? Magbardagulan tayo, mag-asaran tayo, etc. etc. Walang problema yun. Pero, hanggang dun lang. Oo, wag na wag po pe-personalin. Swerte rin to si Donald Trump. Well, I don't believe in luck. Baka sinalba lang talaga siya ng Diyos dyan. So, tuloy natin yung balita. Bukod kay Trump, isang sibilyan din ang tinamaan ng bala at namatay. Pero namatay isa eh. Pero ang iba pa ang kritikal. Ligaw na bala yun eh. Napatay naman ng mga pulis ang gunman na isang Thomas Matthew Crooks. Base sa investigasyon, wala sa mismong staging area ng campaign ng gunman, kundi pumosisyon siya sa isang bubong mahigit 100 metrong layo kay Trump. Dahil sa mga putok ng baril ay natunto agad ng FBI at mga pulis ang posisyon ng gunman at saka siya pinaril. Matapos magpunta sa ospital, sa social media din ni Trump ang lahat ng pasasalamat niya sa mga pulis at Secret Service members na tumulong para i-neutralize ang shooter. Isang bala ang tumagos sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tenga. Bagamat dinugo siya ng malala, ay nasa mabuting kondisyon na si Trump. Sa isang press conference naman, kinumpirma ng Federal Bureau of Investigation na assassination attempt nga ang nangyari. Pero blanco pa sila sa motibo ng gunman. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. The single greatest priority would be to identifying a motive and whether there was anyone else involved. Heto na, ang pinakamalalang assassination attempt sa isang presidente o presidential candidate ng Amerika. Mula nang barilin si former US President Ronald Reagan sa Washington DC noong 1981. 2005 naman nang hagisan ng granada si former President George Bush sa bansang Georgia. Pero hindi ito sumabog. Kasunod ng pag-atake, kinundin ng US President Joe Biden ang pag-atake kay Trump. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. You cannot allow for this to be happening. Kinundin na rin ng ibang world leaders ang pag-atake. Kabilang na rito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon ay nakabalik na ng New York si Trump. Hinigpitan na rin ng seguridad sa paligid ng Trump Tower. Nagbabalita mula sa frontline, Yun. Mon Gualvez, News 5. Yan. So mga kochero, nasampulan si Donald Trump. Yun talaga eh, pag sobrang galit minsan eh. Pag sobrang galit mo sa isang tao, eh, nakakabaliw. Tulad dito sa nangyari dito sa assassin. Thomas Crooks, ang pangalan, Thomas Crooks, if I'm not mistaken. I could be wrong, no? Basta, yun yung uli ko na yung pangalan. So, tulad nga na nasabi ko kanina, mga kochero, wala akong puwang para sa democratic space sa isang bansa, sa isang society kung saan nire-respeto ang human rights, nire-respeto ang opinion ng bawat isa. Wala akong space para sa ganitong klase ng violence. Kahit sa ano ka pa, kahit sa partido ka, kung ikaw, I don't care if you are a loyalist, pro-administration, Dilawan, DDS, CPP, I don't care. Kaya nga di ko sinama NPA eh. CPP, I don't care. Walang puwang ang violence sa democratic space. Wala. Nangyayari lang yung mga ganitong klaseng violence sa mga lugar na walang demokrasya. So, buti na lang mga kochero, no? Isa si PBBM na kumundina nitong act of political violence no? Sabi ni PBBM sa kanyang tweet, mga kochero, kanina, "It is with great relief that we receive the news that former President Donald Trump is fine and well after the attempt to assassinate him." Oh, buti na lang. "Our thoughts and prayers are with him and his family. Together with all democracy-loving peoples around the world, we condemn all forms of political violence. The voice of the people must always remain supreme." Sabi
Tama siya dyan. Tama ako si Presidente dyan, mga kotsero. Dapat talaga ang boses ng mamamayan ang masusunod. Hindi yung kagustuhan lang ng iilan, hindi yung kagustuhan lang, in this case, yung kagustuhan ng assassin na patayin si Donald Trump. Pero mga kotsero, no, isa rin po kaya itong babala sa ating Pangulo. Posible rin po kaya itong babala sa ating Pangulo. Alam nyo po mga kotsero, naisip ko po yan kanina. Doon nabalitaan ko po yung itong si Donald Trump. Doon nabalitaan ko na inassassinate niya. Ang unang-unang pumasok sa isip ko, naku, paano na si Presidente? Baka magka-idea yung mga tao sa paligid na gustong naatat at ambisyoso at ambisyosa. Baka magka-ideya eh. Alam nyo kung bakit? Alam nyo mga kotsero, si PBBM po, alam naman po natin kung anong klaseng tao yan, anong klaseng politiko. He's very down to earth. Kasi alam na natin lahat yan mga kotsero. Si PBBM napaka down to earth na na politiko. Wala yang tinatalikurang individual, wala yang tinatalikuran na crowd. Nakita nyo naman nung kampanya na kahit bali-baliin na yung braso niya, kakamay siya sa mga tao. Nakita nyo naman nung kampanya na dapat yung kung kahit wala siyang pakialam, may yumakap, may humalik, wala siyang paki. Wala siyang paki. Mga kotsero, nakakatakot na rin ngayon kasi hindi natin alam, baka merong mga taong may ibang intensyon at baka abusuhin yung ganitong klaseng ugali ni PBBM. At lalo na magkaroon dahil nga sa ganong klase may easy access madaling malapitan. Magkaroon ng pagkakataon na i-assassinate ang ating Pangulo. Huwag naman po sana. Huwag naman po sana. Tulad nga na sinabi ni Presidente kanina, no? There's no space for political violence in our country. Lalo na we are claiming to be a democratic one. We're claiming to be a democratic country. Kaso mga kotsero, alam naman natin na may mga nagsalita nitong nakaraan. Na para bang may alam sila. Syempre tayo, dinidisregard lang natin yan as a joke. Diba? Dinidisregard lang naman natin yung sinabi ni VP Sara tungkol sa designated survivor. Dinidisregard lang naman natin yan Iniisip natin, joke lang. Oo. Pero hanggang ngayon, no comment pa rin si Sara tungkol dyan sa joke na yan. Hindi pa rin siya nagko-komento tungkol dyan. OVP silent on Sara Duterte's designated survivor remark. Sabi, wala pa rin siyang comment. Reporters specifically asked if Duterte was insinuating a security threat in the upcoming event. Tama naman mga kotsero. I think mga kotsero, of course, our press, dapat talaga nang tanungin yung question na yan. Kasi bakit ka magjo-joke na designated survivor ka? Quote-unquote. Wala, again, mga kotsero tinawi lang natin. Wala pong designated survivor law or clause sa atin pong judicial system, sa atin pong mga batas, no? Sa law of the land, even in a policy, no? Wala akong ganyan. Wala akong designated survivor. Sa Amerika lang po yan. At just to make things clear, a designated survivor po, or ang protocol, no? Designated survivor protocol sa Amerika. Ang ibig sabihin po niyan na in the event, sa panahon kung saan ang presidente, ang vice-presidente, at yung mga iba pang nasa line of succession ay sabay-sabay na or nagkaroon ng pagkakataon kung saan silang lahat ay hindi makakapagsilbi bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang isang cabinet member, mga kotsero, ay siya ang mamumuno bilang Pangulo ng Pilipinas. Ba't ba sinabi Pilipinas? Pangulo ng Amerika. Cabinet member ho yun.
Cabinet Secretary. So, yun po yung designated survivor protocol. Sa Pilipinas, wala ko tayong gano'n, no? Malinaw po sa ating pong konstitusyon ang line of succession. So, the President, the Vice President, the Senate President, and then the House Speaker. Sa pinakaulo. Yun po ang ating line of succession. Ngayon, dahil nag-joke-joke itong si Sara Duterte na I am appointing myself as a designated survivor. Dahil sa joke-joke na yan, iisipin kayo ng tao, teka, wait lang. Mamamatay ba si BBM? May banta ba sa buhay ni Presidente? Kasi, number one, vice-presidente ka. Pangalawa, sigurado may mga intelligence ka. Or may intel information kang nakukuha. Pangatlo, dahil vice-presidente ka, lahat ng bitawan mo, may bigat. May bigat yan. Vice-presidente ka eh. You're occupying the second highest position in the land. Tapos, kung magbato-bato ka ng salita, parang ang tatay mo, walang pakialam. Anyway. So, nagtanong ngayon ng press dahil dyan sa joke-joke niya na yan, ng designated survivor protocol. Designated survivor. Sabi niya, reporters specifically asked if Duterte was insinuating a security threat in the upcoming event sa SONA, no? A staff member of the OVP said the question would be relayed to the Vice President, but no statement was issued yesterday. Wala pa rin statement. Oo, no comment pa rin siya as of July 13, 2024. Oo, no comment ka na naman, Sara Duterte. Yan ang napapala ng verbal diarrhea mo eh. Oo, verbal diarrhea ang tawag dyan. Kung ano-ano lumalabas kasi sa bibig mo. Tapos ngayon, dahil nabitawa mo na, hindi mo na mapawi. Oh, tapos anong gagawin mo? Mananahimik ka na lang. Manahimik na lang tayong lahat. Lilipas din ang lahat. But it just shows, number one, your immaturity. Number two, your incompetence. Anyway, so ayun na nga. Kaya mga kotsero, hanggang ngayon, binibira pa rin si Sara dyan sa designated survivor. Sabi ni Coco Pimentel, it is a bad joke. It's a bad joke. Sabi na ni Coco Pimentel. Partida, oposisyon na to guys. Ha? Partida, oposisyon na to. Ito yung mga tao na hindi mo iisipin na magde-defend sa administrasyon. Pero, doon nagsalita si Duterte ng napakawalang kwenta niyang designated survivor. Anong sinabi ni Coco Pimentel? Ano ba yan? Bad joke. It's in bad taste, man. According to Pimentel, Duterte should not have made that joke in the context of the upcoming SONA. Ba't di ka nagjo-joke ng mga ganyan, lalo na't merong SONA? Sabi, she should not have done that in the context of SONA. She should not have joked about that. That's not a good joke. Oo lang, kasi alam nyo kung bakit hindi siya magandang joke. Marami kasing like yung mga Duterte vloggers. Sinasabi nila, nag-joke lang naman no ba? Masyado kayong seryoso. Kaya ganyan di ba? Kaya relevant si Sara kasi ganyan konting reaction niya, ganto, ganyan. Tsaka, husay talaga niya. Parang siyang tatay niya, political genius, master strategist, art of war, Sun Tzu. Diba? Ganun sila But the thing is, mga kotsero, bilang isang vice-presidente, bilang hinalal ng taong bayan para suportahan ang ating Pangulo, hindi ka dapat nag-joke ng gano'n. Kasi nga, number one, hinalal ka ng taong bayan bilang miyembro ng unity. Hindi siya mananalo kung walang unity. Hindi siya mananalo kung walang Bongbong at Amy Marcos. Parang tatay niya. Umangkla sa Marcos para manalo sa pagka-presidente. Di ba? Ganun So dapat, ikaw yung unang-una nagpoprotekta sa kanya bilang vice-presidente. At least in the political realm. That's the expectation
Number 1. Number 2, hindi rin siya magandang joke kasi nagmumukha siyang atat. O baka atat nga talaga, kaya ganun. Baka atat. Nagmamadali. Gusto makaposisyon agad. Pero really, at the expense of the life of another person? Talaga ba? So, nag-a-anticipate na siya na mamamatay si PBBM. Kaya siya bad joke. Kaya ang pangit ng joke niya. Ang pangit, ang baho ng joke niya. Tapos, anong sagot? Wala pa rin. Tulad ng always, no comment, no comment. Walang kwenta talaga ng BP na to. So, it is a bad joke. It's really done in bad taste. Ang pangit ang pangit. Ang pangit. Pero syempre, mga Duterte vloggers, tuwa-tuwa pa sila dyan, syempre. Diba? Alam nyo naman yung mga minsan hindi ko alam kung ano bang nakakain nila minsan. Nakakalimutan lang magpakatao. Oo. Anyway. Ito pa sabi ng isang mambabatas. Kahapon naman to sinabi, no? VP Duterte's designated survivor joke, poor in taste. Sabi pa ng isang mambabatas. Sabi, Vice President Sara Duterte's self-appointment as the designated survivor is in poor taste and a reflection of a dangerous and outdated approach to politics that we must leave behind. Dapat daw, iniiwan na raw yan sa ganyan. Iniiwan na raw yung ganyang klaseng sistema. Ang nakalusugan, Party List Representative Ray Reyes said on Sunday, the lawmaker also said Duterte's joke trivializes the serious matter of national security. Huli ni Kuya. Huli ni Kong Ray Reyes. Kung bakit napakapangit ng joke na yan. Because this is a conversation about national security. Bakit? The president, mga kotsero, presidente, ang siyang naniniguro na ang lahat ng aspeto ng buhay sa Pilipinas ay buo. Hindi pwede yung nagkakagulo, hindi pwede yung ganito, hindi pwede masyadong mataas ang presyo ng bilihin, hindi pwedeng masyadong ganito, etc., etc. Hindi pwede mababa ang sahod, or hindi nakakabuhay ang sahod, etc., etc. And sa lahat ng bagay na to, mga kotsero, sa gitna niyan ang presidente. At ang presidente, mga kotsero, sinisiguro na lahat ng mga bagay na yon ay tumatakbo na maayos. Ngayon, kung sa sobrang ambisyon mo,